Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, mga talatang 7 hanggang 15. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanya pong mabuting balita. Kung mapapansin po ninyo sa atin pong pagbasa, ang mga alagad ay humihingi o nagpapaturo ng panalangin. So maaaring sila may mga pinagbabasihan, pinagbabatayan, pinagtutularan ng kanilang mga pananalangin. Siguro na obserbahan din yun ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, siya ay nagtuturo ng wasto at tamang mga salita na dapat gamitin. Ang sabi nga niya, huwag nilang tutularan ang mga hintil sapagkat sila ay gumagamit ng mga paulit-ulit na mga salita. At sinasabi naman ng ating Panginoong Yesus, alam na ng Diyos ang lahat ng ating hihingiin. Sasabihin, kaya hindi kailangang ulit-ulitin. Kapag binigkas at sinabi na natin yung mga bagay na ating kailangan, paniwalaan natin ito ay darating at ipagkakaloob sa atin. At ang kanyang itinuro ay yung mas kilalang the Lord's Prayer. Ngayon, hindi na ito the Lord's Prayer, disciples prayer na ito eh. Panalangin na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat maging pattern, pagtutularan o pagiging batayan. At sinasabi sa nakapaloob na pananalangin, dapat ay magpatawad muna sa mga taong nagkakasala. So isa rin pala yung sa dahilan kung bakit ang mga panalangin natin madalas ay hindi napapakinggan ng ating Panginoon, siguro ay maaaring kailangan mo pang magpatawad muna. Siguro yun ang dahilan kaya ang ating mga panalangin hindi na pagbibigyan dahil meron pa tayong mga hindi napapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pagbasa. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. So pansinin po natin mga kapatid ang pinakakinuhang buod ng refleksyon ng ating pagbasa ay ang pagpapatawad. Bakit? Kasi kung hindi patatawarin o kung hindi magpapatawad, ay hindi rin patatawarin ng tao ang sino mang taong nananalangin at dumudulog sa Diyos. So napakahalaga na magpatawad tayo upang maranasan din natin ang pagpapatawad ng ating Diyos at saka lang natin makakamtan yung bagay na ating minimithi. Ang pinakamagandang panalangin sa puso ng iglesia ay ang panalangin itinuro mismo ng ating Panginoong Yesus. Meron pa bang gagaling sa pagtuturo ng ating Panginoon? Pwede mo bang palitan ang mga itinuro sa atin ng Panginoon? Sino ang makapagpapalit ng mga panalangin ibinigay na ni Jesus na dapat pagtularan ng kanyang mga alagad? Ang pinakamagandang panalangin sa puso ng iglesia ay ang kanyang panalangin itinuro mismo. Ito ay kumpleto at nagsisilbing batayan ng ating pananampalataya. Kumpleto na eh. Walang labis, walang kulang, sakto eh. Ito rin ay alam hindi lamang ng mga Katoliko, kundi pati na rin ang ibang mga Kristiyano, ang ibang mga pananampalataya o mananampalataya. Alam din nila ito eh, kasi nakasaad sa Biblia. Ito nga yung pinagtutularan eh. Maaaring dinadagdagan, dinudugtungan na lamang ng mga iba, na mga nananalangin. Kaya nagkakaroon ng palabok, nagkakaroon ng dagdag.
nagkakaroon ng magagandang mga salita pang isinasama sa pattern ng ating panalangin. No, bagaman, batayan at payak, ito ay may malalim at may mabigat na hamon. O, totoo yun eh. Malalim itong panalangin ito at mayroon pong mabigat na hamon. Ang mabigat na hamon nga dito eh, yung magpatawad eh, para patawarin din tayo. Kaya hamon eh, kapag tayo nananalangin, titiyakin muna natin na napatawad na natin yung mga taong nagkasala sa atin. Sapagkat mismong sa bibig na rin ni Jesus ng tao na kung kayo maghahandog sa Diyos, maalala ninyo may taong galit sa inyo, makipag-ayos muna kayo para magkaroon ng kabuluhan yung handog, yung pananalangin, yung pagdulog at paglapit natin sa ating Panginoon. Malalim ang awa at habag ng Diyos, ngunit ang sukatan na gagamitin niya sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan ay ang sukatang ginagamit natin sa pagpapatawad sa ating kapwa. Kaya kung maliit yung pagpapatawad mo, maliit din yung pagpapatawad na gagawin ng Diyos. Kung malaki yung ginawa nating pagpapatawad sa tao, di malaki rin yung kapatawaran nating tatanggapin buhat sa Diyos. Kasi yun yung sukatan na ating ginamit eh. Ito ay tinatawag na katarungan. So makatarungan ang ating Panginoon. Maawain ang Diyos, ngunit siya ay makatarungan. Huwag nating aalisin sa ating puso't isipan. Maawain ang Diyos, pero siya ay makatarungan. Anong ibig sabihin ng makatarungan? Nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong sumusunod sa Kanya. Nagpaparusa siya sa mga taong sumusuway at lumalabag sa Kanya. Yun yung pagiging makatarungan ng ating Diyos. Maawain siya, mahabagin siya, punong-puno ng grasya sa Kanya, pero siya ay Diyos ng makatarungan. God is a just God. Ang Diyos ay Diyos ng makatarungan. Sikapin nating maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Hilingin natin ang grasyang ito at ituon ang ating paningin sa kapayapaang dulot ng pagpapatawad. Pansinin niyo sa ating pinaka-reflection sa pagsasagawa. Sikapin ang magpatawad sa nagkasala sa atin. Hindi naman tayo pinipwersa, pero sikapin. Pag nagawa natin yun, may gantimpala. Hilingin din natin ang grasyang ito at ituon ang ating paningin sa kapayapaang dulot ng pagpapatawad. Kapag nagawa pala natin ang pagpapatawad sa ating kapwa, ang dulot po nito ay kapayapaan. Totoo yung ating naririnig. Masarap ang tulog ng taong walang kaaway. Pero ang taong may kaaway, hindi dalawin ng antok, hindi makatulog. Mas piliin na natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya makipagkasundo, magpatawad na. Kanino? Sa mga taong nagkasala sa atin, hindi lang kapayapaan ang dulot niyan, kasagutan pa rin sa ating mga panalangin. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Tingnan niyo po yung eroplano, hindi siya nakikita eh. Ayun, nakita na siya. Bye-bye! God bless us all!